Faithful servant of God. Hallelujah. Sino ang servant ng Lord dito? Amen. Amen. Ang servant po ay hindi lamang po yung mga leaders. Ang servant po in the eyes of God ay napaka-noble, napaka-holy na calling po. Hindi po yung servant na alila, yung mga alila ng nakatulong. Pero yung tayo na helper ng Panginoon, servant of God, we are doing a holy job para sa Panginoon. Amen po? Amen. So, our topic today ay magbukas po tayo sa Matthew chapter 25 verse 14 to 23. Alam na po natin yung the parable of the three servants or the parable of the talents. Sabay-sabay po nating basahin. Chapter 14. Start po tayo sa chapter 14 hanggang 23 of Matthew 25 verse 14 to 23. Let's start. Again, verse 14. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. Okay. He called together his servants and entrusted his money to them while he was gone. 15. He gave fig. Sige, alternate po tayo. Kayo po, 15. He gave. Amen. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant together, yung mga walang Bible, makishare na lang po sa katabihan. Amen. So, yung mga walang Bible, I urge you na bumili kayo ng Bible. It's worth it. Makakabili kayo ng 1,000 plus na iPhone, cellphone, tapos hindi kayo makabili ng 100 plus lang na Bible. Hallelujah. The Bible is the manual of our life. Amen. Okay. So parang yan ang magsasaka. Kapag walang kalabaw yung magsasaka, let's say yung kalabaw ay nung magsasaka noong unang panahon, kalabaw ang gamit nila para mag-araro, di ba? Hindi pa traktor. Pag wala po silang kalabaw, hindi po sila makakapagsaka. Tayo, ang Bible is the manual of our life. Dito po ituturo yung kung paano tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. Amen po? So, okay, verse 17, let's go. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. 19. After a long time, their master returned from his trip and called them to give an account of how they had used his money. 20. The servant to whom he had entrusted the 5 bags of silver came forward with 5 more and said, Master, you gave me 5 bags of silver to invest, and I have earned 5 more. Ibig sabihin, nagdoble po yung ibinigay ng master sa kanya. 21. The master was full of praise. Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. 22. The servant who had received the 2 bags of silver came forward and said, Master, you gave me 2 bags of silver to invest, and I have earned 2 more. And 23. The master said, Well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate
together. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin at pagpalain ang kanyang salita. Hallelujah. Praise God. The faithful servant of God. Bakit po, siguro tanong kayo, how did I connect the topic to this, kasi talents, di ba? Pero yung iba kasing translation ay servants. Tulad nitong ano ko kasi is NLT, so yun po. Yung iba rin ay dapat supposed to be, kasi yung topic nung nandito ako nung lakaraan, that was September yata, the topic was about commitment, di po ba? So dapat sana ay the benefits of obedience. Pero hindi, so nag-ano ako, obedience ba or faithfulness? So commitment, so how can they obey if they are not faithful? So they should be faithful first before they can obey. Yun ang naging revelation, kaya okay Lord. So faithful, ano po ang faithful? Ibig sabihin ng faithful. Faithful means remaining loyal and steadfast, constant, dedicated, devoted. Sa Tagalog, ano po ang faithful? Matapat. Amen. In other words, faithful means firmness of emotional attachment. Example po, hindi nagbabago ang nararamdaman niya, halimbawa pagtingin niya sa iyo or sa mag-asawa, hindi siya mangangaliwa. He remain faithful sa iyo, yung jowa mo, kahit malayo ka sa kanya, mananatili pa rin siyang faithful sa iyo kahit hindi kayo nagkikita. Ganon kalalim yung word na faithful. Amen po. So, what does it mean to be faithful to God? Faithfulness does not mean that we should be perfect. Amen? Hindi, ang pagiging matapat po ay hindi naman kailangan maging perfect ka. Nagkakamali pa rin po tayo. Pero, ang pagiging faithful po natin sa Panginoon, hindi ibig sabihin wala na tayong kasalanan dahil nandito pa tayo sa mundo. We still prone to sin. But yung pagiging tapat natin sa Panginoon, nag-aangat pa po yan. Maangat habang tayo ay nagpatuloy na naglilingkod sa Kanya at patuloy na nakikinig sa Kanyang salita. Amen? Patuloy na nananalangin. Amen po. Pero kung wala kang ginagawa, tapat naman ako, tapat ka ba? Sigurado ka pa, tapat ka sa Panginoon, wala ka namang ginagawa. Kasi being faithful, na ipapakita po natin sa ating Panginoon. Amen po? So it does not mean that we don't struggle. Ang pagiging faithful, hindi ibig sabihin na hindi tayo nakakaranas ng mga struggles. Hindi ibig sabihin na hindi tayo nakakaranas ng mistake. Hindi, na ibig sabihin na hindi tayo nakakagawa ng mistake, nakakagawa pa rin tayo ng mga pagkakamali. Amen po. So maging ang Diyos, hindi po siya tumitingin or hindi po siya naghahanap ng pagiging perfect sa atin para gamitin po tayo sa kanyang gawain, sa kanyang ministry. Marami sa atin na maraming tinawag ng Panginoon na grabe ang pinagdaanan, di po ba? Katulad, example na lang, si Paul, si David, nagkasala habang nasa Panginoon na siya, but he still commits sin, di ba? He commit adultery. But still, nagpatuloy po siya naging tapat na naglingkod sa Panginoon. Amen? So God is not looking for perfect people. He's simply searching for those who will be devoted, who will be loyal, who will be dedicated to Him. Amen. So when we are faithful to God, it means na
We trust na ang Diyos, He cares for us. Ang pagiging faithful po natin sa Panginoon, nagtitiwala tayo niya, hindi tayo na aalagaan tayo, mamahalin niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Amen po? So we follow where He leads us. Ang pagiging faithful natin sa Panginoon, sinusunod natin kung saan tayo ililid ng Diyos, hindi yung other way ang pupuntahan natin. Amen po. At minamahal natin ang Panginoon in return. But because kapag tayo, iba yung faithfulness ng Panginoon sa atin, iba yung pagiging faithful natin sa Kanya. Naging faithful tayo sa Kanya, we receive blessing from Him, right? But God doesn't need to receive blessing from us. But yung pagiging faithful natin sa Kanya, siya po ay patuloy na nagmamahal sa atin. Even though we are not faithful, He still cares for us. You get it? Ano ito? Amen. Hallelujah. Kasi siya nga po ay Diyos. Minahal na tayo unconditionally. But He is looking for faithful servants to be used for His ministry. Amen. Amen po, para po maipalaganap ang gospel niya at marami po ang maliligtas. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ayaw niya tayong mapunta sa kapahamakan. At alam natin na ang kapahamakan na iyon ay ang kamatayang walang hanggan. Amen po. Sa kapag faithful ka sa Diyos, ibigay mo lahat yung tiwala mo sa Kanya. Walang duda, walang pag-aalinlangan. Amen? Kahit alam din ng Panginoon na yung kung ano yung capabilities natin. Because we are not perfect nga po, di ba? Amen po. So, He knows din po na siya rin po yung nagbigay sa atin kung ano yung mga kakayahan natin para magamit para sa kanyang ministry. Siya rin nagbibigay ng opportunity para sa atin para maging faithful, maging tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya. So, He doesn't expect us the same results na sa ating lahat, sa ating from all of us, hindi po pare-parehas yung resulta ng pagiging ng mga gawain natin, yung mga capability natin, yung mga tawag dito, gift na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po pare-parehas. Amen po? So, a faithful servant is our topic, the faithful servant of God. So here, we have some qualities of a faithful servant of God. Simple lang po ang topic natin, and I pray na we will learn something from it. Amen po? Because I believe the Holy Spirit didn't give us the topic without giving power to it para po tayo ay matuto. Amen po? So, a faith, number one po, quality. Number one quality, a faithful servant of God is obedient. Sa ating verse na binasa, di po ba binigyan ng kanyang master yung una at pangalawa ng 5 bags, and the first one 5 bags, and the second one is 2 bags of silver. And ano po yung ginawa ko nila? Bakit sila, why do you think they are faithful? Noong nakuha nila ang kanilang talent o pera na ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang amo para pamuhunan, invest. Ano po ang ginawa nila? It's not in the Bible, but the revelation is umalis sila, nag-obey. Faithful servant of God is obedient. They obey their master.
Do you see the context? They obey their master, umalis sila kaagad, at itrinabaho yung ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang amo para maparami. Amen? Nagigets niyo po? Amen. Hallelujah. Dahil kung hindi po sila they're obedient. Why? Because hindi po sila nagreklamo, hindi po sila nagkaroon ng, bakit kami ang ang pagkakatiwalaan mo? Marami naman iba dyan, di po ba? But because they have that quality of being obedient, tinanggap po nila ang pera or silver or whatever na talent na ito para dahil pinakita nila yung pagsunod nila sa kanilang amo. Amen po? At mayroon silang eagerness na nais po nilang i-please or nais po nilang ipakita sa kanilang amo na yung pagtitiwala ng amo nila sa kanila, mayroon silang ipapakita na magaganap. Amen po, na hindi nagkamali yung amo nila na pinagkatiwalaan sila. Amen? So, at sabi so just like a servant of the Lord tayo, mga servant tayo, hindi lang po leaders ang servant dito, lahat tayo dito. We are servant of God. Binigyan na tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang role para po maipalaganap ang salita ng Panginoon. Hindi lamang po tayo tagapakinig, hindi lamang po tayo attender, but once you have accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior, you have a role, meron ka na pong tungkulin, hindi po dapat baliwalain. Amen? So, just like servant of the Lord, we need to obey the God's commands. Amen po. Tulad ng pagsunod na ginawa ng dalawang servant na ito, na hindi sila nag-alinlangan. Kapag ikukumpara po natin sa atin, hindi po, ano yung talent na binigay sa iyo ng Panginoon? Maybe binigyan ka ng Panginoon ng talent para mag-share, maging witness. Pero ginagawa mo ba? The third servant, meron siyang character na laziness, complain, at ano pa yung mga kaya ang ginawa niya ay itinago na lang niya. Ibinaon na lang yung talent na binigay sa kanya ng kanyang amo sa lupa. Hallelujah. So tulad po sa Joshua chapter 1 verse 6 and 7. Pakibasa po. Pag nakita niyo na po. So be strong and be courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestor to give them. And he repeated it in verse 7. Be strong and be courageous. Be careful to obey. Obey. Paki-repeat, obey. Obey. All the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Pansinin niyo po. There is always promise. Meron at merong promise ang Panginoon sa ating pagiging obedient. Dahil sa pag-obey tulad ni Annalyn at saka ni Vivian, dahil sa pag-obey nila, nung nangusap sa kanila ang Holy Spirit, I know they struggle. Alam ko yon kasi ako ang sa akin sila nag-ano, they struggle nung umpisahan nila yung church. Si Annalyn, yung buong LS niya sa una niyang amo,
talagang ibinuhas niya doon. Dahil nangusap ang maooperahan na noon yung anak niya. Pero hindi niya yun ginamit, di ba? Yung LS niya, long service niya. Dahil naranasan niya yung talagang nangusap ang Panginoon sa kanya, hindi niya binaliwala. He commanded Annalyn to put a church. And praise God, nakita natin kung paano na po ginagamit ang church na ito, mga bahay panambahan na ito. Kapag nag-obey tayo sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Go lang po. Sabi dito sa Joshua verse 1 and 7, do not turn to the right nor to the left, that you may be successful wherever you go. Katulad ni Vivian, meron kaming chat, meron siyang meron siyang piggy bank ba yun? Yung lata rin. Lata na alkansya sa Ilocano, yung po sa tubong. Basta Tag-isa tayo. piggy bank, Basta alkansya. lata bank. Lata ba? Okay. Mayroon siyang latabang na nakaalaan para kay Abby. Meron pa kami doon na naalala namin nung umpisa niya, yung inumpisa niya yun, binalikan namin yung chat na sabi niya sa akin, Nay, maglalatabang ako para kay Abby, para sa gagamitin ni Abby, sabi niya gano'n. But, noong nangusap sa kanya na to put fishers of men sa kanilang lugar, hindi siya nag-alinlangan. Alam ko na kung saan po ito. Ang sabi niya, ang lakas ng conviction ng Panginoon, sabi niya, na ang plata bank na ito, na supposed to be for Abby, ay hindi niya gagamitin for Abby dahil ginamit niya para sa pagtayo ng fishers of men. Kaya, grabe, kapag sumunod ka talaga, makikita mo yung pagkilos ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kasi naniniwala ka, you obey faithfully, and the Lord will give you more than sa ine-expect mo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kasi ang pagsunod sa Diyos na walang alinlangan, katulad ng dalawang servants sa ating main text, hindi sila nag-alinlangan, they obey immediately. At noong dumating yung kanilang master, nagdoble. Hindi po kinuha ng kanilang master yung kita nila. Dinoble, binigay sa kanila ng kanilang master. Amen. Amen. Kaya grabe. Be faithful and be an obedient servant of God. So, kapag sumusunod tayo, sino ba ang napaparangalan tayo? Sino yung natutuwa tayo? Si Lord. Amen. And pag si Lord ang nag-glorify, naluluwalhati, nagagalak, higit pa sa inaasahan natin ang kaya niyang ibigay, di ba? Amen. Kaya hindi na po tayo dapat mag-alinlangan na maging na sumunod sa Panginoon. Kapag tinatawag ka na niya, do this, go. Do not hesitate. Because you will see how the Holy Spirit work in your life. Amen. So number 2, quality. A faithful servant is humble. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Humble. The first and second servants, again, we are still in our main text. Hindi lang po sila naging obedient, but they also have that quality of being humble. Bakit? Because instead of keeping the talents their master gave them, they humbled themselves and sacrificed to work it out, to work it, to make it multiply, until the return of their master nag-multiply. Naging humble sila. Ba't ako? Pwede ka nung mag-reklamo. Bakit ako? Pwede mo namang utusan. Kasi yung master nila maraming utusan eh. Pwede nila sabihin, utusan mo na lang si Elian, huwag ako.
But because they have a humble spirit, humble quality, tinanggap nila yun. Amen? Amen. Oh, hindi sila nag-complain uli. Hindi sila nag-alinlangan. Walang pagdududa na tinanggap nila yun at ipinagtrabaho. Kapag pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng cell group, pababayaan mo ba? Pagkatiwalaan ka, kung may pag-aalinlangan ka, halimbawa, if you are continue to be faithful, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon ng kaluluwa para i-disciple mo. Kasi alam niya, binigyan ka niya ng talento, binigyan ka niya ng gift para magamit mo, para marami kang maakay na kaluluwa, na pamamahalaan mo. At hindi lang dito, maging sa lugar ninyo, magkakaroon din kayo ng pamamahalaang iglesia. And not for your glory, that is for the glory of God. Amen po. Hallelujah. So, yung dalawang servant na yon, nung nakuha na nila yung kanilang talents, pero pwede naman silang ibigay na lang sa iba, no? Why should I work for it? Wala naman ang amo, di maglakwatsan na lang ako, mag-hiking na lang, mag-beach na lang, mag-video-video na lang dyan sa para i-reels. Right? Pero hindi nila ginawa. Ano ang ginawa nila? They obeyed their master. They humbly obeyed their master and go and work out para kumita yung talent na ibinigay sa kanila. Amen po? They are faithful. Sila mismo ang nagtrabaho para kumita ng doble ang ipinagkatiwala sa kanila. Amen? Pwede rin nila utusan yung kamag-anak nila. O pwede bang tulungan mo ako na ganit na itrabaho ito. Pero hindi nila ginawa, di po ba? Kasi kung ikaw ang pinagkatiwalaan ng Panginoon, why should you ask somebody to do it for you? Ikaw ang pinagkatiwalaan ng Panginoon, do it, ipakita sa Panginoon that na karapat-dapat ka na gamitin niya. Amen po? Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Thank you, Holy Spirit. So we, as servant of the Lord, we need to have a humble attitude, humble character, humble quality. Kung wala kang humility, wala kang humbleness, hindi mo malulugod ang Panginoon sa iyo. Kung may pride pa dyan, alisin na, ibaba na, iprito na. Kasi hindi po yun kalugod-lugod sa Panginoon. So true humility, what is humility? True humility is not thinking less of yourself. Hindi pagpapakita na ibinababa mo ang sarili mo. True humility is not thinking less of ourselves than others. It's simply not considering others better than the others. Faithful servant, as a humble servant, is not chasing. Hindi ka nag-chase after the approval of others. You don't have to be acknowledged para yung lahat ng mga ginagawa mo para sa gawain, para sa ministry, hindi na kailangan pang ma-acknowledge ka. Amen? A humble servant, it doesn't need the approval of others. It doesn't need appreciation of others. Let the God who sees you, the Lord who sees you, sa nakikita niya na ginagawa mo, ang Diyos ang magpaparangal sa iyo. Ang Diyos ang mag-a-approve sa iyo, ang Diyos ang mag-a-appreciate, at ang Diyos ang mag-a-acknowledge sa ginagawa mo. Amen? Amen. A humble servant is willing to serve kahit hindi ka inuutosan. Kapag nakita mo na puno na yung basurahan, kapatid,
kunin mo na, itapon mo na, hindi na kailangan na, ay, hindi naman ako ang nakatoka dyan eh. Ah, humility. Amen? Amen. Hallelujah. Hindi na tayo maghihintay na mapansin pa tayo ng iba sa ating mga ginagawa. Uy, ang galing-galing ko. Baka, hindi mo ba nagawa ko yun? No need. Hindi na po kailangan. Be humble all the time. Uy, hindi, uy, ang galing, uy, ako ang nakagawa niyan. No, hindi po. It's the Lord who give you the capability to do it. So always be humble before the Lord. Amen? Sabi sa Romans 12 verse 3, for by the grace given to us, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you, to each of us. Amen. So even Jesus, di ba, ang ating example sa pagiging humble is si Jesus Christ. He humbled himself to God. Di ba sabi sa Philippians 2:8, he humbled himself in obedience to God and died a criminal death. Hindi yan biro-biro. Ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, ang ating Savior. He humbled himself dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pwede siyang mag-resist para hindi na ipako sa cross. Hindi maparusahan at ipako sa cross. Pero because he's got that character of humility at higit sa lahat yung pag-ibig niya sa atin, ang nag-drive sa kanya para po tanggapin niya yung kamatayan na yun. Hallelujah. Salamat po. Parang naano naman ako. Thank you, Jesus, for that great love. Hallelujah. A faithful servant, number 3 po. A faithful servant is motivated by love. Ang lahat ba ng ginagawa natin motivated by love? By love? Amen. Or ginagawa lang natin dahil it's a rule? Or ginagawa natin dahil nakatuka sa atin? Whatever we do should be done in love in 1 Corinthians chapter 16 verse 14. At anuman ang iyong gawin ninyo ng may pag-ibig. Diba sa 1 Corinthians chapter 13, it's clear that no matter what our giftings, anuman yung mga gift na mayroon po tayo in our areas of service, kung hindi po ito motivated ng genuine love, we are but yung parang noise, clanging noise or clanging cymbal. Yung parang kampanang kumakalembang. Ang ingay-ingay, di po ba? Nakarinig na kayo ng kampana ng ingay-ingay? Kami malapit kami sa simbahan ng Katoliko, doon sa Banayoyo. Kapag di ba, sis our April, doon lang kami sa baba sa taas yung grabe ang pag nagbatangtang yung kampana, ang ingay-ingay. Yon, ganon kaingay. Sabi ko, nagrereklamo ako, ingay naman yun. Sabi naman ng asawa ko, ba't pati yan porket iba na ang relihiyon mo? Sabi niya gano'n. No, it's not that. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, sabi ko. Okay, let's go. Ano man ang ginagawa natin, gawin natin ng may pag-ibig. Amen? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. If I speak in tongues, ang galing mo, sino ang may gift of tongues dito? If I speak in tongues of men or of angels, but do not have love,
I am only a resounding gong. Alam niyo yung gong? Gong. Or clanging cymbal. Hindi ko alam kung cymbal ito. Okay, so verse 2, if I have the gift of prophecy, maaaring meron kang gift of prophecy, and can fathom all mysteries, and all knowledge, kahit ikaw pa yung pinakamagaling, kahit alam mo ba na kung kailan mamamatay si Putin. Hallelujah. And if I have a faith that can move mountains, but do not have that love, hallelujah, I am nothing. Kahit ikaw na ang pinakamatalino, kahit mas matalino ka pa kay Abraham Lincoln or Albert Einstein, kung wala kang pag-ibig, you are nothing. Everything that we do must be motivated with genuine love. Amen. If I give all, verse 3, if I give all I possess to the poor and give over my body to hardship at magpakahirap ka, ibigay mo ang lahat ng meron ka sa mga mahihirap, pero nagyabang-yabang ka naman, and do not have love, you gain nothing. I tell you, kahit nagtatights ka pa, ikaw pang pinakamalingking tights dito. Kung walang pag-ibig sa puso mo, it's nothing, kapatid. Because a faithful servant must be motivated by love. Whatever we do, we should do it out of love. Amen po. So we serve patiently until the Lord returns. Just like the first and second servants, I believe na multiply nila yung talents na binigay sa kanila ng kanilang master because they did it. They worked it out of genuine love. Amen po? They were motivated by love. Dahil kung hindi po sila bumalik na walang nag-gain or hindi po tumubo ng doble yung pera na ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang master. So, amen? At natuwa nang makitang nagdoble ang halaga. Natuwa yung master nila nung makita niya na nagdoble. That means talagang nagtrabaho, nag-obey, naging humble, and ginawa po nila yung pinapagawa sa kanila ng kanilang amo ng may pagmamahal. Kayo ba mahal niyo ang amo niyo? Amen. We love Lola. Praise God. Hallelujah. Love na love. True, ha? Sino nagsabi ng yes? Baka naman pinagsasabihan ka ng amo mo ng STUPID, mahal mo pa rin? Sure. Because, yeah. Amen. Hallelujah. Kasi dahil sabi nga ng Panginoon, we need to love one another, di ba? Even though we don't receive the same love na nanggaling sa iba, we have to repay it with love. Amen? Tandaan po natin yun. Kailangan talaga tayo, bilang mga Kristiyano, nakitaan talaga tayo ng genuine love na nagmumula po sa Panginoon. Amen po. Hallelujah. So tayo, are you faithful? Amen. Are you serving the Lord out of love? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Lord, narinig mo po. Pwede ba tayong magkatiwalaan ng Diyos ng mas marami pang kaluluwa, BCCM? Hallelujah. Amen! Hallelujah! We are faithful. Yes! I believe so. Tingnan mo, hindi na tayo magkasya dito. Ilan lang kami na pumunta dito, pero ay magdodoble kayo, lilipat kayo sa mas malaki. Amen? Amen. Be faithful. Be faithful in serving the Lord. So you serve because you love God. If you love God, if you are motivated with genuine love, you
give your time, you give your tithes and offerings because hindi dahil meron kang extra, pero dahil kahit wala ka na, ibibigay mo pa rin ang tithes mo because that nagpapakita na mahal mo ang Panginoon, nagpapakita that you worship the Lord who gave you life. Because if you give that trust sa Panginoon, mas makikita mo kung paano kumilos sa buhay mo ang Diyos. Amen? Hallelujah. Yung pagiging servant, parang yung sa alam nyo, kapag faithful po tayo, hindi lang po, pag faithful tayo sa Panginoon, faithful din po tayo sa ating mga amo. Kahit na hindi kayo trato. Ngayon, hindi kayo tatrato ng ganun, hindi nyo man nararamdaman. Pero later on, kapag nakikita sa inyo yung tapat, pagiging tapat ninyo, ipagkakatiwala nila sa inyo yung bahay nila. Hallelujah. Oo! Yes. Amen! Natin yung pastor. Ako nga, pagdating ko pa lang, kakarating ko pa lang dito, iniwanan na nila ako. Oh, isang buwan. Iiwanan na naman ako sa December 1. Lagi na lang, sabi ko sa kanila, lagi na, di ba kayo nag-aalala, baka itatakbo ko ang bahay ninyo? Sabi ko sa kanila. So, may takbo mo yung bahay namin. Oo, ganon. Lagi kong ganon sa mga amo ko. Amen? Faithful servant, nagmamanifest. If we are faithful servant of God, whatever we do kahit sa ating mga amo, na ginagagawa din po natin. Kahit na siguro yung pagod ka na, labag na sa may magrereklamo ka. Pero kapag naaalala mo na, ay, oo nga pala, servant ako ni Lord. So, dapat dito, nagagawa ko rin sa aking mga amo. Kasi sabi sa Bible, that you serve your masters on earth as you serve God. Amen! Diba? So, okay, let's go to, nakakasunod po tayo. Amen. Para mabilis na po. Hallelujah. Alam ko na excited na kayo. Gutom na yata kayo. Number 4, quality. A faithful servant keeps their focus to God. Amen. Hindi po pwedeng, naglilingkod tayo na walang focus. Saan nakafocus ang puso mo ngayon? Kay Pilo ba o kay Afan? Kay Lord. Amen? Baka kay Afam, nako. Kay Lord muna. Kasi baka yung Afam na yan, scam pala, hindi pala Afam. Right? So, at katulad dun sa first and second servants, they did an excellent job. Why? Kasi they focus in pleasing their master. They focus their heart on pleasing their master. And because of their dedication and did not waste time, or they didn't waste their time on nonsense thing, instead, they worked hard until their money multiplied. Their master was so happy and praised them. Amen? Amen. Gusto niyo yung ganon? Amen. Multiply. Alam nyo, dito yung dalawa, nag-gain nila yung trust ng kanilang master. Ang trust ay mahirap po na, kumbaga hindi po ito hinihingi. Trust cannot. Can you trust me? Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo na pwede bang magtiwala ka sa akin? No. You have to be the one to show na mapagkakatiwalaan ka. And these two servants, they show their master that they are really trustworthy. They're really trustworthy. Amen po. So if tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, if we focus our heart on God, the more that we focus on investing in His kingdom,
then you will see how God move in your life. He will bless you. He will bless your family. He will bless the source of your income. He will double the income of your hallelujah, family. Protection. If you focus your heart, your mind to God, yung paglilingkod mo, walang ibang focus. Kaya hayaan mo muna si Pilosip Apam. Kay Lord ka muna mag-focus. A servant of God fix their eyes on the character of Jesus, trusting in His will. Trusting. Yung amo ko na sa English ko, sabi niya, Lori, what happened to your English? Sabi niya sa akin. Kasi sinasadya ko yung pagpo-pronounce ko ng R. Yan. Halimbawa, yung trust, sir. Trust. Sabi niya gano'n. Just konting ano lang po, para hindi kayo matulog. Okay? So, a servant of God fixed their eyes on the character of Jesus, trusting in His will no matter the circumstances. Ano man ang circumstances na nararana. I know, ako rin, maraming circumstances din. Pero, trust the Lord. Sa Diyos tayo magtiwala at i-focus po natin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. I-focus natin sa Kanya. Hindi ko kaya, no. Ako rin, hindi ko rin kaya magsalita dito sa harap ninyo. But because yung natakot ako na hindi ako sumunod sa Panginoon, I need to obey. Amen? Kasi we are just instrument. Instrument tayo. And it is a privilege na magamit tayo at natawag tayo ng Panginoon. Marami dyan ang tinawag, pero mapalad tayo dahil tayo ang tinawag ng Panginoon to be His servant. Amen po? Amen. In Hebrew 12 verse 2, a servant of God fixed their eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Amen. A faithful servant focus or fix his thoughts on things that are excellent. Amen. Ano ba yung mga excellent na yon? Sabi sa Philippians 4:8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Ganun po ang isang servant ng Panginoon. Ang iniisip po natin, ipinifix po natin ang ating focus sa nakakalugod sa Panginoon. Amen po. Nakasunod po. Amen. And lastly, last quality, marami pa po, pero hanggang 5 lang po. So, a faithful servant expects sufferings. Oh. Sino po ang nakakaranas ng mga sufferings habang naglilingkod? Hallelujah. But it's Hallelujah. We are not exempted. Hindi man po tayo, pero yung pamilya natin, may mga nagkakasakit, may mga any kind of sufferings po. Sa amo, minsan gusto po nating sumunod, gusto nating maka-join sa virtual, gusto nating maka-join sa prayer, pero may mga hindrances, but hindi po tayo mag-give up. Amen? So, for sure, alam nyo yung dalawang servant, first and second, I believe they encountered difficulties and hardships while working on multiplying the talent that their master had entrusted to them. I believe nakaranas sila ng mga pag-uusig along the way, along their journey. Nakaranas yun sila ng pag-uusig. Pero di sila sumuko, di sila huminto dahil nais nilang malugod ang kanilang amo. At naniniwala sila na mayroong reward na naghihintay sa kanila.
Amen? Hindi nila inalintana ang mga pagsubok, paghihirap, dahil they were obedient, humble, their focus was on God, and their sufferings resulted in victory. Unlike the third servant, na nag-isip ng masama sa kanyang amo, sabi niya tamad at walang tiwala o hindi mapagkakatiwalaan, ang maliit na nasa kanya ay kinuha ng amo at ibinigay sa may malaking kita. Ayaw ng Panginoon ang isang tamad na lingkod. Amen po. We may suffer now, but there is a great reward after those sufferings. Amen po? Amen. Sabi niya, ikaw bilang tapat na lingkod ng Diyos, are you willing to take the risk and take up your cross and follow Jesus? Hallelujah. Hallelujah. There is a saying, it is better to suffer now and reap the reward later than enjoy now and suffer later. You choose. Do you want to suffer now and reap the reward later? Or enjoy now? Sige na, mag-hiking ka, huwag ka nang mag-evangelize. Mag-beach ka na lang. Mag-picture-picture. Kasi wala na ito, sasabihin mo. Pero magsasuffer ka naman later. Hallelujah. So, or do you want to be like the third servant who was matatakutin, tamad, unfaithful, and at the end, kinuha pa ang maliit na nasa kanya at tinapon siya sa kadiliman? Of course, we don't like that, di ba? Sabi sa Matthew 16, verse 24, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Handa ka bang humarap? Handa ka bang maghirap? Handa ka bang kahit sa kamatayan humarap? Makasunod lang sa Panginoon. It's better to suffer now and reap the reward later than enjoy now and suffer later. God is church. God is looking for people. God is looking for faithful servant whose heart is fully committed, fully dedicated, fully loyal and devoted to Him. Are you the one? Sabi sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. If you are faithful to God, ipapakita niya ang kanyang sarili sa iyo sa lahat ng mga gagawin mo, sa lahat ng mga ginagawa mo. In Psalm 101 verse 6, I will search for faithful people to be my companions. Ibig sabihin, to be my servants. Only those who are above reproach will be allowed to serve me. Hallelujah. May you see in us, Lord, hallelujah, that faithfulness to serve you, Lord. Hallelujah. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong matakot na maglingkod sa Panginoon. Meron pong mga blessing ng pagiging faithful. There are rewards of being faithful. Hallelujah. So don't be afraid. Whether na kahit maka-encounter po tayo ng difficulties while serving the Lord, expect sufferings. But take heart. If you remain faithful till the end, if you are faithful with
little things, God will tell you. Matthew 25 verse 23. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Diba ang sarap? Hallelujah. Hallelujah. Yung makakasalo po natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Those who remain faithful till the end will receive a reward, eternal reward. Hallelujah. Kaya wag na po tayong mag-atubili. Sa Revelations 2:10 po yun. Sabi nga, did you know that God rewards the faithful? These are the reward. For those who have placed faith in Jesus as their Savior will be given the crown of life. Hallelujah. There are many rewards the world can give us. Marami po ang ibibigay ng mundo na reward sa atin. But there is no comparison the gift of eternal life. Amen po? Amen. The gift of eternal life in heaven for those who are faithful to Jesus till the end. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi nga, we remain faithful by trusting the Lord who calls us to be faithful. God calls us to be faithful. Hindi niya po tayo tinawag para po mabuhay pa rin ang katulad po ng dati. The one who calls us to be faithful was the one who was faithful on our behalf. And who is that? Jesus. Jesus died for our sins, committed no wrong, knew no sin, walang kasalanan ang ating Panginoong Jesus. He was innocent of all kinds of transgressions. Hallelujah. He was faithful to every word and every way to God the Father. And although He was perfect, He remained faithful hallelujah, to death. He was obedient even to death on the cross. Simple lang po ang mensahe natin, mga kapatid, sa araw na ito. But, napakahalaga po. The message is simple, yes, but we need to stay focused on serving the Lord in whatever capacity we have been. Whatever capacity you have been called to, you have been called to serve. Remember that we are part of God's great plan. We simply should seek His kingdom and seek to stay faithful, fulfilling His will. Be confident that He is watching over you. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He will reward and protect us. God rewards the faithful. And like Apostle Paul encourages us to be faithful and reminds us kung ano yung reward ng pagiging faithful. In Colossians 3, verse 23 to 25, work willingly of whatever you do as though last na po yun. So, remember, work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Nagsiserve po tayo para po sa Panginoon, hindi po para sa mga tao. Amen po? Remember that the Lord will give you an inheritance of your reward. And that the master, this is Colossians chapter 3 verse 23 to 25. And that the master you are serving is Christ. But
If you do what is wrong, you will be paid back for the wrong you have done. For God has no favorites. Walang favoritism ang Panginoon. Kahit pa po, ikaw ang pinakamagaling manalangin, hindi po pinapaboran ng Panginoon kung hindi po tapat ang puso mo. Nagkikita ng Panginoon ang puso mo ngayon. Siya lang ang nag-iisang audience natin who will judge what we do. Amen po? We need to walk faithfully to God. Hallelujah. So, sa ministry niya, you will, or are you willing to offer your life as a living sacrifice and pleasing to Him? Nasa atin po ang choice. God has given us free will. God has given us the freedom to choose. If you have fear, ask God to help you overcome that fear in your heart. Trust Him for the reward that's awaiting His grace. Amen. Amen? Amen. So, amen. Let's pray po. Hallelujah. Hallelujah.